Madalas na problema ng mga pasahero ang ilang nakakalitong babaan at sakayan, di ba? Alalahanin niya ng mga commuter dyan sa East Avenue sa Quezon City. Silipin nga natin ang sitwasyon dyan kasama ang ating traffic, Tito Monty Lopez. Tito Mons, saan daw ba talaga ang tamang babaan at sakayan? Pakilinaw nga para sa atin, please. Habang nagsasayaw, syempre. Yes, Mami Tricky! Mami Tricky, good morning sa'yo! Throwback Thursday tayo. Beautiful life ang tugtog natin. O, di ba? Team Commute! Kaway-kaway, sabay! Muntik na tayo sa taxi driver. Eto na, nandito tayo ngayon sa internal road sa may ESAP. Pakita natin. Ayan, kita nyo naman. May mga bus na nagbababa ng ating mga commuterist. Oh, kita nyo naman yan. Ito na yung bago ng babaan ng mga bus mula sa Pangpalay, Lagro at Fairview. Kung dati sa Nia Road at Baksakan, doon yung madalas kami sumasayaw. Doon ako may mga kasamang mga barya girls natin. Simula nung Sabado nga, dito na sa East Avenue, kanto ng internal road, binababa yung mga pasahero. Kwento na ilang commuter na nakausap natin, medyo dagdag lakad daw ito, lalo na kung MRT Kamuning yung punta. Pero kung gusto naman nila mag-trike, pihit natin, pakita natin. Dito may tricycle. Ayan, yung mga dilaw natin. Eto, pakita natin. Ayan, mga yellow natin. Yellow ba? Yan. Yan yung mga trike na 20 pesos yan kada pasahero. Kung special trip naman ako, 60 pesos yan para diretsong sa escalator ka ng MRT Kamuning Station. Ang downside lang nito, kapag hindi bumaba sa Nia Road, yung mga bus nako tatawid pa ng EDSA Kamuning. At alam nyo na, di ba? Dito sa East Avenue, madalas mabigat yung traffic. Ngayon, medyo maaga pa, kaya moving pa. Dahil sa problemang ito, sumulat ang MMDA kay DOTR noong September 30 para i-address ang mga bus na illegal na nagta-terminal sa Nia Road. Ayon kay MMDA Chair Don Artes nga, dapat daw sa PITX magtapos yung ruta, hindi na rito sa Nia Road. Ang paggamit ng Nia Road daw bilang terminal ilabag sa prangkisa at sa resolusyon ng MMC laban sa parking sa major roads. Reklamo rin ang traffic congestion at allegation ng suulan sa lugar, lalo na yung mga nagtatrabaho doon kasi talagang pag bumaba yung mga pasahero talagang akala mo may may parali, ang dami. Iniling din ng MMDA sa DOTR na linawin ang responsibilidad dahil franchise violations ay nasa ilalim ng DOTR at LTFRB habang MMDA ay nagpapatubad lamang ng batas. Oh, ayan, kita nyo, nag-abang tayo din na bus. Kaya naman ang tanong, nasa sa inyo yan, buti na lang may option tayo kung maglakad tayo o mag-trike. Yan muna natin morning, bye! Update, back to studio. Thank you, Tito Monty. Bili ni Angela mag-stretch ka dyan mamaya kasi mag-i-split ka daw. Okay. Balikan naman po natin sa East Avenue, si Dancing Traffic Tito. Parang gusto ko parang mabubulunan pa ako dun sa dancing Dancing Traffic Tito Monty Lopez para sa latest po sa trapiko at sakayan doon sa East Avenue. Tito Monty, marami na bang mga pasahero dyan ang nawiwindang sa dance moves mo? Yun o. Ingat baka mahagip. Yes, Mami Dims, good morning sa'yo. Napakaganda ni Mami Dims talaga. Di ba, Mami Dims? Team Commute, kaway-kaway, sabay. Eto na. Speaking of commuters natin, kasasakay lang nila. Kasi nga, dito nga, papakita natin, ito, pihit natin. Dito na mismo sa internal, sa may East Road, bumababa yung mga galing sa Pangbayan at sa Pangpalay at pati dito sa Fairview na dati sa Nia Road. So kaya naman, medyo sabi nga nila iba, nagreklamo sila dahil dagdag lakad at dagdag traffic. Naano ako doon At eto na nga, makikita nyo ayan, doon sa bandang yon, sa may gitna, sa may Paviluna, medyo nagbibuild up yun ng konti traffic kasi doon sa loob merong tunnel na ginagawa. Pero may mga traffic enforcer naman na nag-a-assist. Diba? Smooth pa rin. Kaya naman, eto. Commute hanap! Sakto-sakto. Ate, dito tayo. Ayan, si ate. Kumusta ate? Good morning sa'yo, ate. Good morning po. Si ate, anong pangalan po natin? Grace, Ate Grace, ang fresh po natin. Saan po ba tayo pupunta ngayon? pauwi pa lang po mula Mandaluyong. Uy, pauwi pa lang Pangpalay. Parang papasok na. Papasok pa lang Yun po ang akala nyo. Ayan, papuntang Sapang Palay. Sino ang taga Sapang Palay? Ako po, magulang ko po. Okay, baka pwede niyong batiin. Binabati ko po yung pinakamamahal kong mama at kapatid ko. Anong oras ang pasok mo kanina? 8:30 po ako ng gabi hanggang 5:30 ng umaga. BPO to malamang. That's Ayan, kaway po tayo. correct. BPO, sample nga dyan ng isang English, ano ba? Ay, Ano ba secret ito? na po yun. Sample na, sample. Ba't tingnan natin mga buhay kapatid? Hi, hello, good morning. Bida na accent. Ano yan? Ano? Secret na. Secret lang. Eto na, nag-almusal ka na ba, Miss Grace?
Opo, sa trabaho. Ay, sayang, bibigyan ta sana. Okay, bye-bye. Ito, meron akong paimusal sa'yo, Miss Grace, ito na. Pero bago yan, ito, kumusta yung experience mo? Di ba, na dito na bumababa yung mga na imbis na doon sa Nierod. Kumusta yung experience mo Ay, yan? naku, sobrang hirap po. Sobrang kaming nahihirap ang mga pasahero. Parang hindi pinag-isipan yung daan na pinili nila. Hindi alam ng mga pasahero kung saan sila bababa, sasakay. Ganoon din yung mga driver at konduktor. Sila pang nasisisi sa galit ng mga pasahero dahil hindi din po nila alam kung saan sila magbababa at sasakay. Parang galit ka, parang katanungan kay Kadensyo. Kaya nalaman ko po katarungan namin mamamaya Katanungan kay Pilipino. Kadensyo. Dahil dyan, ang dami mo yung sinabi, Ate Grace. Ito, bunot ka. Meron akong paimusal sa'yo. Bunot ka sa aking jacket. Ayan, bunot. Oh! Siyempre, kung may kutsita, ito may kapartner yan. May niyog. Di ba? Sakto, di ba? Ayan, sakto. Bakit ito na yung bus mo? Ate Grace, maraming salamat sa'yo. Eto pa, namiss natin, Ate Grace, ingat ha. Thank you, Ate Grace. Eto na, namiss natin na ate ito. Ang pabati sa poste, mga kapatid! Eto na, dahil Thursday, may mga nagbe-birthday ngayon. Si Let, Ren, Seki, Desiree, Yuri, Leslie, Giaps, John, Teresa, at of course, belated happy birthday kina Justin, Herodes Mon, Junix Will, at Justin. Naulit yung print. Ano yan? Naulit yung print na doble. At special shoutout sa kay Tita Babes, Torre Campo, at kay Ate May. Diyan ako mag-aalmusal. At eto, kung sino po ang nakakakilala dito, manawagan po kami. I-comment nyo na sa FB page namin kung sino nakakilala kay Sir Coco Ong na taga New Manila. Pinapabati ni Direk Carby. Hindi po siya kontraktor. Mukha na siya kontraktor. Yan muna ako manigay. Back to studio! Huwag kalimutan tanggalin yan mamaya, ha? Para di tayo magkakalat dyan. Dito mo, maraming salamat sa'yo. Mga kapatid, Mondi Lopez po, manatiling updated sa lagay ng trapiko sa mga pinakaabalang kalsada sa Metro Manila. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.